when love grows cold. So ang love gali, hindi siya mag-start sa bugnaw or sa Ilonggo pa, lamig. Hindi siya mag-umpisa sa lamig. Ang paghigugma, nag-umpisa siya sa init. Tama ba? Sa mga magtiayon, no? Sa mga couple, sa may mga husband and wife, ang paghigugma, gabigin ang oros-oros, di ba? Tama? No? Halos hindi makakain, hindi makatulog, sa time nga, bago pa lang. Pero, no, nagdaan ang ilang araw. No, sa may mga problema na, shikining na sa kinabuhi, may mga pag-antos na, may mga kawadon na, tama? May maghihimo ng isa sang bali. Dito amat-amat nga nagalamig ang paghigugmaanay. Kung dati, tamis, nahimo nga, lasay or aslum. Kaya man, tungod sa, diba, sa mga kahitabo, ang aton nga relasyon sa Ginoo do pareha sa isa ka pag-asawahanay. Nagpagpakasal ba? Kanang ipakasalan mo, kung karon single ka pa man, syempre wala ka nagpakasal. Pero sa mga may na sa husband and wife, di ba una-una sila, grabe gid ang kalayo ba? Tama? Grabe gid ka in love. Pero kisano, pagkadugay na ganito, sumod na. Tama? Sumod na ba? No, premilang iya itsura. Sumod. Kung sa pagkaon pa, sumod na. Kung ang sunod mo para may humba, sumod hindi. Sumod, di ba? O baka high blood pa. Di ba? Amo na nga damo ang nagapangita sa iban, naputahi, ay nasumudan na. Same sa ato nga pagpangalaga dira kay Lord. Nag-start kita nga grabe ta ka on fire. Grabe ang aton nga paghigugma sa Ginoo. No, grabe ka init ba? No, nagakalayo, nagaaso-aso. Pero tungod sa mga problema, balatian, kawadon, damo na sang pamangkot nga, Lord. Sang time nga nangalagad ko sa imo, Lord. Nga damo sa mga nagkakatabo sa amon. Lord, sang time, Lord, nga bago pa lang kami sa amon nga marriage life, no, okay pa man ang tanan. Pero maabot gid ang punto nga may ara gid sang pag-uyo, shaking. And this is the year of shaking. No, balik mo katampa, this is the year of shaking. This is the year of shaking. Ara pa ta sa March. Pero tawag karon nagkatabo sa kalibutan. Padayon ta nga mag-ampo nga ang Brunei, suplayan niya sa gasolina ang Mindanao. No? Ang Mindanao, no? Kaya ba nila, Mindanao lang daw ang suplayan. So, ampo ta na, no? Amo na ganyan tawag nga, ang pabor ni Lord aragid sa aton. Amen? No? Did you know that Mindanao is the promised land? Amen. Ama? So, ang mga pagkaon, ang mga halingtanan sa Mindanao. No? So, amo nang we need to pray. Kabalo ko nga, nag-pray kita. Nag-pray kita sa itong panginahanglan, at itong kawadon. But as a citizen of this nation, no, let's continue to pray to our President. Nga tani, labdagan siya sa balaan ng Espiritu Santo. Nga makamatan siya, no, sa realidad. Ay, hambaya sa interview, okay pa man daw ang presyo, subo. No, normal lang daw na. Tama? Let's continue to pray. Kaya wala nahimo nga mali nga siyang atong nga presidente. Kaya halos sa kanila nagbuto man sa iya. Tama ba? Tama? Di ba? No? Halos sa kanila nagbuto sa iya. So hindi na makabason sa iya kaya nagbuto man ta. Tama? Pero ang atong nga himuon, i-pray nato. I-pray nato ng atong nga president. Ang i-pray nato ng atong nga nation na may arasang mahitabong nga shift ba? May arasang kabaguhan. Magliso ang tuyok sa Pilipinas. Kung tanaw natin karon grabe gid ang korupsyon. Lantaran, no, grabe ang kaimulon. Tama? Kung wala lang gasolina, magtaas ang crime. Magtaas ang patay. Magtaas ang rate sa mga i-rape. Ay grabe naman ang drugs. Ang kawat.
Di ba? So, kung tanawon naton, ang kalibutan subong, wala na nagapabata. No, even kita din nga makambal nga ay Lord, ako makukwarta sa ako nga bang, ang kwarta mahubos. No, may alasang friend si Pastor na share niya nga ang iyang nga fishing boat, ibaligyan niya na. Kaya nga man, ano yung gasolina niya? Ano yung iyang nga ano kung, so kung wala na sa fishing boat, may mga isda pa ba? Ma, makakaon pa ka sa isda? No? Ako na nga, ang bali ni Apostle Paul, sa kahamungaya, naging kontento ako, sa kawado, naging kontento man ako. Agree, natin maintindihan nga, ang pulong sa Ginoo, amat-amat siya na nagakatunan. So, ang pulong sa Ginoo, hindi galing siya tika lang, istorya lang. Habang sa Word of God, ang Russia, no, amo ng away ba, Gog and Magog, ang Russia, hindi niya taling gusto nga kalabanon ng Israel. Pero putangan siya ni Lord sa taga, ano lang sa Ilonggo, ng Bunit or ka ng ano ba? Sa Carabao, gani ka na ginawa rin. Pusal, no? Nga guyudon niya ang Russia nga igirahon ng Israel. Aring mga nagahitabo karon na muna siya ang sinugdanan. No? I-remind na balik ni Lord sa Matthew 24:3-14. Nga kaya ginapahinugduman na balik-balik sa kay ang nagkakahitabo karon tungod kay grabe ang crisis, tungod kay grabe ang kapigaduhon, ang gugma sa kadam-an malamig. Wala siya nag-start nga lamig tayo. Nag-start mo tatanan nga init na o parta kayo. Pero may mga nagkakahitabo along the way na amat-amat nga nagalamig ang aton ng pagkita. No, karon aton nga, no? If you have your Bible, no, kung may ara ka mo sa mga Biblia, no, aton nga abrihan sa Matthew 24. No, Matthew 24. Kung may ara ka mo sa mga Biblia, inyong abrihi. That's why magdala kita sa Bible. Verse 3, later, Jesus sat on the Mount of Olives. His disciple came to him privately and said, tell us, when will all this happen? What sign will signal your return and the end of the world? Sabi no? Lord, ano ba ang imong sinyales nga lapit ng imong pagbalik? Si Jesus, aral lang iyang first coming, di ba? Tama? Nagpakamatay siya sa cross, gilansan siya sa cross, nahimot ang gawas nun, giluwas sa Ginoo, pinaagi sa cross sa Calvary. Amo lang first coming ni Jesus. Ang ginapaabot natin karon amo ang second coming. No, ang second coming. Kag ang madala lang sa second coming, amo tong nagpadayon siya sa iyang pagtuo. Nakaambal na nga, Lord, nagkatuo man ko sa imo. More than sa pagtuo, gusto ni Lord ang ating ng pagtuo. Amen? So, gimamakot siya sa iyang mga disciple, Jesus, paano mabalaan nga matapos na ang kalibutan? No, ano ang mga senyales or ano ang mga sign or mga signos nga lapit na ang imo nga pagbalik? Verse 4, aba niya, Jesus told them, don't let anyone mislead. Hindi daw nga, di natin pag-ialaw nga may mag-mislead sa aton or may maglinla sa aton. Kay pwede ang aton nga ginikanan, no, makamit mag-mislead sa aton. No, pwede ang aton nga abyan mag-mislead sa aton. Or pwede ang aton nga emosyon mag-mislead sa aton. Pwede ang problema karon mag-mislead sa aton. Ang kapigaduhon nga aton nga ma-experiencehan mag-mislead sa aton. So pwede. Damo galing sa pwede nga mahitabo. Pero karon gina-warningan ta sang Ginoo. Ginaistoryahan ta sang Ginoo. Nga maabot ang punto sa aton nga kinabuhi nga ma-deceive kita. Verse 5. Sige, basahin natin verse 5. 1, 2, 3, go. Shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Sige, padayon.
And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye not be troubled, for all these things must come to pass, but the end is yet not yet. For nation shall rise against nation, and kingdoms against kingdom, and there shall be famines, and pestilence, and earthquakes in diverse places. Sige, nakakaon bang tanan? Wala ka pamahaw? No, namahaw ba ta? No, or natuyo ta? No, grabe kinang ano, no? Grabe ang battle ba? No, kabalo ko talanta kapoy, talanta tuyo, pero wala ano natin ang pulong sa Ginoo. Amen? Amen. Amen. Ano ba niya? In verse 5, habang niya, for many will come in my name claiming I am the Messiah. They will deceive many. So, pilang, ano, sa 100, pilang ang ma-deceive dito? Amen. Pila? Many. 99. Sabi no? 99. I will, ano ba yung 3? They will deceive men. Kung tanawon ang kalibutan karon, tawayan ko ang kalibutan. Ano kaya ang mapansin niyo sa world karon? 'Di ba grabe na ka selfish. 'Di ba ang mga bata karon? Grabe na ka mga buutan. No? 'Di ba? Grabe na kabuot ang mga bata subong. Ang mga parents kay Iban subong, hindi nakabalo magdisiplina sa mga bata. Ama? No? So dapat gali sa mga nagkahitabo karon sa kalibutan nga hindi naton ma-imagine nga matabo. No, damo na subong ang lulong sa droga. Bata pa lang. High school, college, sudla na ang droga. That's why balik-balik kinaginahan ni Duterte, huwag niyong subukan, masisira ang sa aton man nga pagpangalagad kay Lord, pagtistingan naton si Lord nga magpalayon ta sa iya. Kasi nung ako kinabuhi magguba kay Lord, hindi ato. Kabalo ko nga, ang pagpangalagad kay Lord, hindi dali. Kapoy, kisa sakit, tama? Kisa hindi mo maintindihan, anong rason nga pangalagad ka pa? Pero isipa. Number 1, hambal ni Jesus, sometimes nga nagahipi ang mga kababainan sa iyang atiila, naman niya nga, hindi niyo ko paghipi, hibii ang inyo nga kaugalingon. Nga, number 1, Lord, nga Lord kaugalingon. Selfish ba, Lord, kung hibian ko akong kagalingon? No. Tungod kay wala ta may ma-assure nga iban sa tiilan sa Ginoo kung hindi ta mahimo nga lig-on dira sa Ginoo. So number 1, dapat kita number 1 lig-on ta tubangan sa Ginoo. Kaya hindi naton ma-assure ang aton nga mahal sa kinabuhi. Ang aton nga pamilya, kung kita, madulaan ta sa paglaom kag pagtuo. Ano ba sa pulong sa Ginoo? Hibii ang imo nga kaugalingon. Kag hibii ang imo nga mga next generation. Siguro damo sa mga doubt sa imo nga hunahuna. O damo sa mga question karon sa imo nga hunahuna. But always remembering so on. May isa kakanta nga, hindi karon ang panahon sa pagluya-luya. Kay lapit na ang pagbalik sa Ginoo. And you will hear of wars and threats of wars, but don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. Nga kaya ginadasig ni Lord ang tuyok sa kalibutan. Para kita maluwas. Kaya nakabalo si Lord na mabot ang punto sa kung kinabuhi nga manglamig ta, balik ta sa kung kinabuhi dati, balaan ni Lord. Nga ka ng mga tao nga nakabang, Lord, bata pa man na siya, nga napatay na siya, haw? Or Lord nga, doon ka dasig man sa iya, nga, gikuha mo na siya, haw? Kaya nakabalo na si Lord nga one day, basi magtalikod pa na kay Lord, kaoy na lang siya. Ang iya. Amen? Kaoy na lang iya. Wala sang hindi tama ang panahon sa tubangan sa Ginoo. Everything is ordained by God. Ang kamatayon sang tao ordained by God. Sometimes mga question ta, pero mas nakabalo ang Ginoo labaw sa tanan. Sometimes mga question ta sa itong sitwasyon, sa itong ginagian, pero mas labaw na nakabalo ang Ginoo kaysa sa aton.
Nation will go to war against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world, but all this is only the first of the birth pains with more to come. Daw, nagpasidaan ang Ginoo no? With more to come. May aral sa Word of God nga ang tungod sa kakusog sa earthquake, ang isang ka lugar matransfer sa isang ka lugar. For example, Sorala. Ang Sorala matransfer sa Banga. No, ang Banga matransfer sa Santo Niño tungod sa kakusog sa earthquake sa linog. That's why, ano ang kinahanglan natin nga hugton karon ang aton nga pagtuo. Nga kinahanglan natin hugton. Kaya ang enemy, ang motto sa enemy, to kill, to steal, and to destroy. Hambalin mo katapad, wala nalipay si Lord nga nagapadayon. Ay, wala nalipay ang yawa nga nagapadayon ka. Nalilipay ang yawa ng kapadayon. Hambalin mo katapad, wala katapad sa mga likod, sa mga tubangan. Wala nalipay. Wala nalipay ang yawa nga nagapadayon ka. Ano ang ikalipay sa yawa? Kung mag-untan ka. Pero nalipay si Lord sa imong nga pagpadayon. Hambalin mo katapad, nalipay si Lord sa imong nga pagpadayon. Nalipay si Lord sa imong pagpadayon. Nalipay ang Ginoo, miskan kapoy, miskan sakit na, miskan wala kay tinting. Sige lang. Mga mahambal ko na, kasi na-experience ko na. May mga time nga, Lord, nga nagabalik ko sa Jensen mo. Lord, kapoy, tama? So, dali maghambal nga, hindi kapoy ang pagpangalagan. Wala. Kapoy, from the Word of God, the joy of the Lord is my strength. Ang kalipay sa Diyos ang mga akong nga kadasig. Sa panahon galing nga nalipay si Lord sa ato nga kinabuhi, mahimong kita nga madinasigo. Kasi hindi man talipay, pero palipayon ta sa Ginoo. Kaya ang ato nga ginhimo para man kay Lord. Hindi naman para sa kalibutan. That's why tagaan tagid sa higayon ang Ginoo. Kag nalipay si Lord every time nga tagaan naton siya sa higayon. Kaning aton nga pagsakripisyo, it is not a waste. Di ba kada kasubong Lord, dutanan na lang Lord, iya sa Ginoo. Dutanan na lang Lord, imo? Yes! Ano ba ni David? Everything comes from you. Igo lamang kami Lord, nag-uli sa tanan nga halin man sa imo. So may alam ba sa aton? Wala. Tanan iya sang Dios kusog kinabuhi gininhawa, tanan nga mga provision, tanan nga naangkon mo subong halin at tanan sa Ginoo. At so ba ni King David, igo lamang kami nagbalik. So ang atong galing nga ginahimo kay Lord, igo lang ta nagbalik. Pero wala pa na isang katiting sa ginhimo ni Jesus Christ sa aton sa cross sa Calvary. Kung nagsakripisyo man ta karon, wala na sa katiting sa sakripisyo ni Jesus. Kung nagsakripisyo man ta karon tungod kay para mahimo ta nga gawas nun kag maluwas ta. Verse 9. Sabay-sabay na ba sa 1, 2, 3, go! Then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. That's why damo ang mag-atras sa iya nga pagtungo sa Ginoo. Kay damo naman ang maugot sa iya. Kaya kalibutan subong. Grabe na ka wild. Di ba mga kabataan subong? Grabe ka wild. Kanang mga bata nga wala nakakilala kay Lord, high school pa lang, wala na mag-party-party. No? Gabi na ang alas na pagka-wild sa party. Nabalaan ko, kung maglakad na galing sa isang kaimnanan, hindi lang galing na 10,000 ang imo nga magasto. Grabe no? 10,000 nila sa kagabi, sa ato, pero nakadlaw nga ginagawa. Kung maglakad ka sa bar, ang bar, hindi na siya gamay lang ang tao, dira. Sobrang na hundreds ang bar. Kung maglakad ka sa mga city, diri sa Solala, wala man kayo sa mga bar, di ba? Pero pag maglakad ka sa mga city, grabe ang kanang hype ba sa mga youth. And they thought, okay lang mag-party-party, tama? Kung ano gali ang ginhimo natin diri sa kalibutan, amo man ang himuon dito sa kaduwang kinabuhi. So kung dito sa kalibutan, nag-wild parties ka dito sa ikaduwang kinabuhi, mag-wild parties pa ka, pero dito ka sa may asopri.
It's better daw, kakaroon pa lang, bayaran mo na. Tama? Pay now, enjoy later. Kaysa, enjoy now, pay later. That's why seryoso si Lord. Kung seryoso ka, igsoon ka balo kung may mga struggle kang ginagian. Pero hindi pag-ikambyo ang imo nga eternal life tungod lang sa likot sa struggle na imo nga ginagian. Always pili agit ang imo nga pagtuo dira sa Ginoo. Ano pa? Verse 10. Verse 10, 1, 2, 3, go! From the faith and will eat each other. And many And false prophets will appear and deceive many people. Damo daw ang magtalikod sa Ginoo. Verse 12. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But he who stands firm to the end will be saved. 14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and the end will come. Sino ba yung gospel? So yung gospel? Jesus. Verse 12, ang highlight. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Tungkol kay grabe ang wickedness. Ang aton nga kainiton sa pagpangalagad, amat-amat siya nga magyan. Nagkakita mo naman ang karon? Yes. Even kita. Tama, mali? Tama, mali? But even kita. Let's be honest. Karon do, okay lang magsimpo, okay lang hindi, okay lang kung okay lang hindi. No? Okay lang makadevo ko, okay lang hindi. Okay lang makampo, okay lang hindi. Ngaman, amo nang may art struggle, may battle na. The enemy comes to kill, steal, destroy. Pagsyon niya ang aton nga pagtuo. Kawaton niya ang aton nga identity that we are a child of God. Gupon niya ang giandam nga daan sa Ginoo. That's why kung padalata sa bait sa enemy, bait ni Satan, perdita. Pero kung ginahuna-hunaan naton nga Lord, ano man ang mga problema, sitwasyon sa kinabuhi karon, lumalabay lang ko diri sa kalibutan. Mas pilion ko gyapon ang akon nga pagtuo dira sa. We are like lily here today and gone tomorrow. Ibutang sa imo nga una-una kag kasing-kasing. Ano na to diri sa kalibutan, temporary. Wala sa butang sa kalibutan nga nahimo nga permanent. Tanan. Damit, kaptangan, tanan. Everything is just a temporary. Ano ang kinahanglan naton halungan? Ang aton nga eternal life. Because we have the eternal security when we have Jesus in our heart. Before speaking about His second coming, Jesus Christ warned about a spiritual condition that will happen in the last days. Many people think the danger of the last days is only wars, disasters, and persecution. But Jesus revealed something deeper. The greatest tragedy is not only sin increasing in the world, but the love decreasing in the hearts of people. Hindi gali ang pinakatrahedya kay ang sala na grabe, kundi ang paghigugma sa kadaman nag-amat-amat na lamig. Ikaw kag ako, nakabaluta sa aton nga status sa pagpangalaga dira kay Lord. Nakabaluta kung ara pa ba ang mainiton nga paghigugma or amat-amat na nga nagakalan. Pwede change ang song, Break Every Chain. Kaya doon makatulog tao sali sa kanta, tama ba? No? No? I-change natin ang song para ito makatulog. But love decreasing in the hearts of people, especially sa mga magtutuwa, sa mga anak sa Ginoo. May mga time nga even sa aton, may mga time to nga, mapulod do, kapoy anay maglakat sa bungon kay do. Kapoy lagid. No? Lugit pa tambo ko sa Ginoo.
May sa ako, wala ka na sa compassion. Hallelujah, Lord. No? Kaya nga man, maabot ang punto sa kinabuhi nga mahimong kita nga selfish. Tama? Igo mo lang ang ikaunon, mahatag ka pa ba? Pwede ka naging mahatag kay nga man. May hatag mo, di paano ka mo? Tama? Di ko sige ka hatag, paano ka? So, amat-amat galing nga, ang work ni Lord, matabunan siya tungkol sa mga crisis, tungkol sa mga nagkakahitabo sa kalibutan. That's why sa Word of God, if you hear the Word of God, do not harden your heart. Kaya kung ginasuko ka ni Lord, himuon ang mga butang, siya ang mag-ilis. Siya ang mag-provide. Number 1, lawlessness will increase. Jesus said, lawlessness will abound. Lawlessness means people will live without the fear of God. Wala nang kahadlok sa Ginoo. Wala nang matay karon ng mga kabataan. Kanang damo, di ba? Karon damo gina-rape. May kahadlok pa na sila? Wala. Kung wala sa kahadlok, guba na ilaw utok tungkol sa drugs. Tama? May araw ba nga nahimo sa maayo ang drugs? Wala. Ang unang makapatay sa isa ka pamilya, ang droga. Di ka ba makahimo sa mga karumal-dumal nga mga butang kung wala ka kung tarong ang imo nga utok. Na padayon, may mga kabataan ka mo subong, padayon gid ka i-remind ang inyong nga mga kabataan. No, kung pwede, di sila magbarkada. No, barkada nga wala sang Ginoo. Kaya pag ang barkada wala sang Ginoo, one time nakakaon kami sa isang kakananan, grabe. Mga high school, nag-vape diri, sigarilyo diri, to taga-table ba, may mga lalaki nga nag-ano, bagay ba nga, pwede din ka mo sa mga pero wala gyapon. Nagsigarilyo nga tago-tago. No, ang mga kabataan karon mga bastos. Wala respeto. That is the reality. Especially ng mga wala pagin nakakilala sa Ginoo. Grabe gid. Sabi nila, okay lang ang vape. Guwapo sila kung magsigarilyo sila. Tama? No? Doon kasi sinuo sila kung mag-vapes na, magsigarilyo sila. Pero in reality, ang ilang ginagubang, ilang lawas. At kung ano daw ang ginihimo dito sa kalimutan, himo mo dito sa ikaduhang kinabuhi. Di ba nakita ka mo sa video? Dire, grabe siya magsaot, grabe siya mag-inom. Anong painom siya? Supre! No, kung asa subong, nag-inom kagapon, talagang magkita nag-inom sa tubig. Tama? Kung asa subong, nag-inom kagapon sa mga ilimnon. Ang kabalo ka, makaguba sang baga. Ang himuon mo daw dire, himuon mo dito sa ikaduhang kinabuhi. Kung nag-inom ka din sa patuay, tuba, lungnay, ano pala dira? No, emperador, ano pala dira? Sa ikaduha-duha yung kanabuhi, mag-inom ka gyapon dito. Pero, asupre na. So, karon pa lang, no? Itama na nato ng atong mga mali. Tanan man ta may ginatama nga mali. Kay tanan magita makasasala. Wala magita diri sa perfect. Tama? Wala diri sa tama permi. Pero kailangan nato magpaubos dira sa Ginoo. Kaya ginabalik-balik ang word ni Lord. Kaya may ato sa dalunggan, pero wait na nakabati. May ato matabaro na wait na nakakita. May kasing-kasing na wait na nakabatchat. Kung karoon, nagatig-am na yung mga kasing-kasing, i-rebuke na ang kasing-kasing. I-rebuke na ang kasing-kasing. Lord, kinang-cancel ko, Lord, ang ako natig-ang ang kasing-kasing. Ikaw magapahu. I declare the Holy Ghost fire nga mag-burn. Ano man ang mga butang, hindi natin ma-surrender sa ating kasing-kasing. We see the prophecy happening today. Sin is celebrated. Tama? May nag-celebrate ba sa LGBTQ? Dati, ginakahuyak pa na. Subong, may alas sa 1 month celebration. So, ang salat karon wala na ginalipod-lipod. Tama? Ano pa? Truth is rejected. Kung mag-share ka sa Word of God, ay busy ko ka. Ay, hindi lang ko. Ay, kabalo na ko sina. Ang kamauturan, reject. The Word of God, amuning sakit nga pulong sa Ginoo. But the truth will set us free. Kung karon nasakitan man ka, ampo sa Ginoo, Lord, buligi ko, Lord, nga maka-overcome ko, Lord, kaning pain nga ako niya lagyan.
Ano maghukom sa aton? Ang word ni Lord. Mas mga kadako mo, grabe gina siya, hindi ka ginaalo ka ng pirma ba, ginatira. Ginaigo yung ko pirmi. Ato hindi, no. Ang pulong sa ginawa mo, nag-aigo sa nga kasing-kasing. Na maigo ta, kaya may kailangan ta nga baguhon. Kaya kung wala ka naigo, wala ka baguhon. Pero tungkol kayo naigo ta, that's why magbago ta. Not for our, hindi pa siya para kay Lord, pero para siya sa aton nga kaugaling. Ang kabaguhan, hindi para sa imong katapat, kundi para sa imong nga kaugaling. Morality is disappearing. Anong kabaliktaran sa morality? Immorality. No, may nabatian ko itong nga story nga, even sa swimming pool, may nag-sex. No? Nga ang parents, ara lang man nakakita. Puros mga teenager. That's why, grabe, karampan karon ang sala. Sa Davao, even sa RMC, sa time nga February 14, na nagtag sa mga condoms. So, ano sa mga batao? Kailan maging mo sa immorality kay hindi lang mabusok, okay lang na. Sa mata sa tao, ginapakatama natin ang mali. Pero sa mata sa Ginoo, never maging tama ang isa ka mali. Never. Si Lord, He is not the God na nag-compromise sa kalimutan. Ang kay Lord, tama-tama ang mali-mali. Ni Lord, pwede lang maghangyo. Our God is a loving Father, but He is also a judge. Hinumdumi ang Ginoo naton, judge siya. That's why kita karon aral ka sa grasya. Kung karon gigrasyahan ka sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo. Kung may mga ginabawal man ang pulong sa Ginoo, himuang nga makatuman ta sa tama. Kung ano man ang mga bawal, at nga ka lang masalikway naton. Kaya hindi para sa kaayuhan sa Ginoo, para din sa aton nga kaayuhan. Nasayod ang Diyos, kagikapoy ka na. Nakabalo si Lord, gagrabe na ang imo nga pag-antos. Pero okay na ba sa aton nga mag-antos sa diri sa kalibutan? Mag-antos gapon ta si kaduhang kinabuhi? Sino mag-agree? Sino mag-amen? Ba? Hindi okay sa aton nga nag-antos sa diri sa kalibutan. Kung mamatay kita, mag-antos gapon kita. That's why bahala na mag-antos na diri subong kay nag-antos na magidlang ta. Bahala na. Basta sa ikaduhang kinabuhi, hindi na ta mag-antos. Amen? Amen. 2 Timothy 4:3-5. Sa easy worship, basahin natin 2 Timothy 4:3-5. Hambal diri? For a time is coming when people will no longer listen to the sound and wholesome teaching. No, kaning mga pulong ni Lord nga tama, maayo. They will follow their own desires. Ang ilang kaugalingon nga pagbati, emosyon, gusto, ginahuna-huna, and we look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. Ay, okay lang na hindi ka magpasaylo. Wala ka na nakasala. Ay, okay lang na nga, hindi mo na maghimuon. Tama? Ay, okay lang na nga, hindi ka manghatag. Ay, okay lang na nga, maging madamot ka. Ay, okay lang na. Pero basta ang word ni Lord. Kabaliktaran sa tanan nga okay sa kalibutan. Kaya wala naghambal si Lord na maging selfish ta. Si Lord ang number one demonstrator sa iyang pagiging selfless nga Father. Gitugyan niya ang iyang kinabuhi para kita maluwas. Ano pa? Next. And we look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. They will reject the truth and chase after myths. But you should keep a clear mind in every situation. Don't be afraid of suffering for the Lord. Ano na ba? Okay, verse 5. Sabay-sabay na basa. Ano nga sa likod, sa tubangan. Basa. 1, 2, 3, go! But keep in of the situation. Endure hardship. Do the work of an evangelist. That all activities will be in speed. Sa NLT version, but you should keep a clear mind in every situation. Matag sitwasyon sa imong una-una, hinumdumi na ang Diyos nagupod sa imo. Don't be afraid of suffering for the Lord. Work at telling others the good news and fully carry out the ministry God has given you. May ministry ba ang ginahatag si Lord sa aton?
Meron wala? Yada. Meron wala? Yada. Oh, meron wala? Parang hindi naman sandi. Dulong ko istorya na rin ba? Meron wala? Yada. No, may ministry si Lord, parents, may ministry ang ginhatag si Lord sa inyo. Mga kabataan, may ministry ang ginhatag si Lord sa inyo. Wala lang ka nabuhi para lang sa imo lang kaugalingon. Wala lang ka naluwas para lang sa imo lang kaugalingon. Naluwas ka kay parang iban maluwas man. Pero kung naka-focus na purpose sa mga kaugalingon, hindi natin makita na kinahanglan man galing sa iban ang kaluwasan. Na-focus sa atong nga kabisihon, na-focus sa atong nga kapigaduhon, na-focus sa atong nga balatian, na-focus sa atong nga ginabatyag, na-focus sa atong nga kasakit. Pag mag-focus na perme sa mga butang, o sa atong mismo kaugalingon, hindi natin makitaan ang ikinahanglan sa iba. No? Let's be honest, sino nalipay din nga giluwas siya sa Ginoo? Amen. No? Kung kaya nalipay ka, ano ang imo nga himuon pag nalipay ka? Share. Wala mo ba ginashare ang imong kalipay? Diba? Na-share. Ginashare mo, diba? Kapalo ka nalipay, di ko ba? Excited ka mag-share! Kaya nalipay ka! Kung tungkol ginalipay ka, mag-share ka! Sa kaayos sa Ginoo sa imong kinabuhi. Baka Lord, wala man sa kaayos ako yung kinabuhi. Lord, yung punugay ko sa utang. Punugay ko sa mga balatian. Kalang gihatag ni Lord sa imong kaluwasan. Actually, ang ihatag natin sa ibang nga tao, hindi man mga material nga butang. Kaluwasan. Pinaka the best na regalo nga mahatag naton sa ibang nga tao, amo ang salvation. Kaluwasan. The Bible warns in Isaiah 5:20, woe to those who call evil good and good evil. Nung alaot, tunaghambal daw nga ang daotan, maayo. Ang maayo, daotan. Sa Kongres subong, kung maayo ka nga tao, naghambal ka sa korupsyon, mahalinon ka. Pero kung naging uyod ka sa korupsyon, very good ka. Tama? Tama mali? No? Ang aton nga kanang Blue Ribbon Committee. Diba? Meron sa 18 nga sundalo, nag-testify about sa malita-malita nga korupsyon. Wala nilagi? Wala lagi dawat. Wala nilagi honor, kaya daw. Basi daw? Chismis lang man. Tama? Haka-haka lang daw. 18 verses 1. Pero ang 1 nga nag-declare nga, ato kay VP Sara, nagibayaran siya, acknowledge. Tama? So, utok karon sa atong gobyerno, di matindihan. Sa utok nila, ang maayo, daotan. Ang daotan, maayo. Maka-benefit. so, wala ba nagkakahitabo karon ng pulong sa Ginoo? Nagkakahitabo na. Ha? That's why, kinahanglan natin maintindihan nga ang pulong sa Ginoo nagkakahitabo na. Kung pa talaga punta sa aton nga kapigaduhon, aton nga ginaagyan, aton nga kaimulon, kaimol man kita, pero dato tadira sa Ginoo. Amen? Hindi tama ka? Tikang! Kung nagkapadalagyan po na sa aton nga past, hindi ka nga maka-move forward. Pero ang gusto sa Ginoo karon, maintindihan natin nga wala ka lang gitawag para lang sa imong kaluwasan. Gitawag ka para man sa iba. Bruan, gitawag ka para sa imong pamilya. Gitawag ka para sa imong kabanay. Gitawag ka para sa imong asawa, sa imong abana. Tungkol kay ang panahon karon, nagagrabe nga nagagrabe. Mabot ang punto nga ang anak, kalabanon niya ang ginikanan. Ang ginikanan, kalabanon niya ang anak. Utod versus sa utod. Mama? Gapilatsanay ng mga mag-utod subong. Tungkol sa? Kwarta. Tungkol sa? Lupa. Kwarta. Nagalainay na ang buot karon sa mga magpamilya tungkol sa? Kwarta. That's why the Word of God says, the love of money is the root of all Evil. Number 2, the love of many will grow Cold.
Jesus did not say the love the love of a few, but the love of many. Di lang gamay. Kung gamay lang, isa lang na. Pero damo man. Pag mag-word na ganyan na siya sa one, di ba? Damo na siya. So, ibig sabihin, at the last days, damo git ang malila. No? Kasi, abot ang point nga, isa ta dito. That's why, atong din nga ihugto ng atong nga pag atong hugto ng atong nga pagtuo. That means many people who once loved God will lose their spiritual fire. Ano daw ang madula? Spirituhanon nga, kalay. Spiritual fire. Ano ang madula? Spiritual fire. The word cold means something that was once burning with passion. Many believers are once prayed passionately, grabe gid ka pag-ampo ba, grabe gid imo nga hibi, grabe gid imo nga luhod, pero di nila to subong. Nung ginapangita na siya ni Lord, so time na grabe ka mag-worship, kinasing-kasi, pero karon sige na takapan nila. Nung ako mag-worship, galing ta, worship na with all our heart. Ha? Nalakata na rin para manilag. Nalakata na rin para mag-worship. Nalakata na rin para magsimba. Ba't nalakata na rin para matulog? No? Kaya kung matulog man ta, di matulog na sa itong balay. Man? Pero gusto mo na maluwas. Anong kamot ta? Amen? Amen? Amen. Kaya kung lakat naman ta dari, para lang mag-check attendance, magkitaan ko nagsimba ko, ay, pa hindi na lang. Ama? Kaya nga mga nagpangita ka si Lord sa physical appearance lang. Ano yung pangita ni Lord? Hindi mo nga, kasing-kasing, nga nagasimba sa'yo, in spirit and in truth. Ang pagsimba lang hindi para sa ibang nga tao. Today, if you hear the word of God, please listen. Kaya maabot ang punto ngayon na magsimba. Ang walang time na hulaton nyo, nga sa inyo na lang tabalay. Wala na simba, wala na sa gasto, wala na tanan. And God will test us sa mga pulong nga atong nga nabatian. Kaya ano ang maglamig? Ang aton nga kalayo sa una. Ang aton nga paghigugma sa una. Many believers are once prayed passionately, worship deeply, serve God faithfully. Sa una, grabe ta ka faithful. Pero karon ka mo sa aton nga faithfulness kay Lord. Sige daw, let's search our heart. Let us search our heart. Kamusta atong nga faithfulness kay Lord? Katulad lang, kapoy magsige istorya, dili ko hindi mamati dira. Ama, kapoy sige simba, kung wala man lang ta kababuhan nga may tabo sa tuyong kinabuhi. May pa mangunta tatanan. Sige daw, i-search na natin. Ano ba ang kalayo natin kay Lord? No? Ano ba? Ano nga magigugba kay Lord? Ikaw, nahimo naman lang ni siya nga, gadaring lang kay, napugos lang, responsibility lang. May pa maguntat na lang to. If you truly in love to the Lord, i-fight ng struggle na ginagian mo karon. I-fight ng battle na aron sa sulod sa imo kasing-kasing. Kay mas labaw nga nahigugma ang Ginoo sa imo. But slowly their hearts cooled. This warning is similar to Revelation 2:4. You have left your first love.
Actually, pwede ba ito magsimba nga wala presensya sa Ginoo? Pero hindi natin mapanggap ang aton nga eternity. Number 3. Pakibasa, 1, 2, 3, go! Sins harden the heart. Daw, ang sala amo ang nagapatig-asa kasing-kasing sa tao. Sin does something dangerous to the human heart. It slowly hardens the soul. Kung may mga sala man tang ma-acknowledge, ako nag-speak ko din sa inyong atubangan pero nagabattle ko sa sala. I'm not a perfect person, but I have a perfect God. That's why kung ma-acknowledge mo nga ka na ang butang sala na pangayuwi ginapasaylo sa Ginoo. Kung karon nagtig-angi mo nga kasing-kasing pangayuwi ginapasaylo sa Ginoo. Karon puno sa kahiubo sa imong kasing-kasing pangayuwi na pasaylo sa Ginoo. Wala kang ginaigo diri. Pero palangga ka sa Ginoo. Kung gina-rebuke mo ka sa word ni Lord tungkol kay palangga ka ni Lord. Kag kung may mga butang man nga matago sa mata sa tao, ang imo ginahimo nga sala hindi na matago mata sa Ginoo. Alam mo kang baga, gabi na nga church, gabi ka judger. No! Ang word ni Lord ang mag-judge sa ato. Ang pulong ni Lord is like a double-edged sword. Kung nagawali ko karon, di lang amo ang ginawalihan kong even labaw sa tanan ng ako nga kaugalingon. Kag mo kung hukman ka mo sa Ginoo, mas hukman ko sa Ginoo. Kung nabatiin mo ang tingog sa Ginoo karon, please lang, do not harden your heart. Bahungo ka ang imong kasing-kasing. That is why the Bible warns in Hebrews 3:15, today if you hear His voice, do not harden your heart. Kung karon nabatian mo ang tingog sa Ginoo, hindi na magpatigahan imong kasing-kasing. Kabalo ko nga aware ka kung ano mga butang nga ginastruggle mo sa imong kasing-kasing. Surrender na kay Lord. James 1:14-16. Let's read it together. James 1:14-16. 1, 2, 3, go! But each one is tempted when by his own evil desire is dragged and Sige, pause. Dito mag-start ang temptation sa evil desire. So mag-start gali ang temptation sa tinguha, sa kasing-kasing. Mag-start gali ang isa ka sala, magbunga siya sa isa kat sala kung imo siya ngagin. For example, tinguha ka sa isa ka bagay. Hindi pa kaya, nangawa. Tama? Diba? Damo sa mga nag-desire, pero sa mali nga mamaagi na daw. So mag-start gali ang isa kasala tungkol may ara sa evil nga desire. Arang pagpangawat, arang pagpanglugo, sino nag-start? Sa desire. Fleshly desire. Unod doon nga, tingin. Next. 15. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. Sala. Nagbunga sa sala. Padayon. Sin is when full grown gives birth to death. O sige, sabay-sabay ka. 1, 2, 3, go! And sin, when it is full grown, gives birth to death. So first, desire. Next, sala. Sin. Next, kamatay. Ano mapatay? Ato nga, spiritual life. Don't be deceived, my brothers. Sabi no? Warning, di tama linla sa aton nga pagbati. Ano ang downfall sa mga man of God? Last. Immorality. Sa isa ka mga believer, last. Gabi damo sa conference sa genocide. Makabuhi patay. Pero pag ang last na gani, ang kalayo, ang anointing, suyupod. Pero may arasang nag-stand si King David. Diba niya?
Lord, create in me a clean heart and renew a loyal spirit within me. Hindi magmahilayo sa ako ng balaan ng Espiritu Santo. Because without the Holy Spirit, we are like a living dead. But you know a living dead? Buhi Buhay ta, nga, pero patay ta. patay. Kaya wala na purpose ha. Buhay. Kinabuhi na. We are like living dead. May istorya mo ang mga taong naka-engage sa mga sexual immorality? Hindi basta-basta ang pagbalik sa trono sa Ginoo. Kanang mga tao nga ginpili nila ang pagtalikod sa Ginoo, struggle. Grabe ang fight. Pero sa Word of God, grasya sa Ginoo kung sila maniwas. Amen. Tungkol kay kita, grasya laman sa Ginoo nga kita na Luwas. mabali mo katapad, igrasyahan ka sa Ginoo. Ingrasyahan ka sa Ginoo. Igrasyahan ka sa Ginoo. Sin is like ice. The more it grows, the colder the heart becomes. Sabi no? Ang sala daw parehas daw sa isa ka ice. No? Habang grow, the more and the more nga nagatig-a ang aton nga kasintas. Nagalamig ang aton nga paghigugma sa Ginoo. No, today kung may mga acknowledgement ka nga sala, please lang. Himuan ni siya para sa imong kaugalingon. Surrender it at the feet of Jesus. Number 4, the faithful remnant. Even though many will grow old, God will still have a faithful people. May aragid sa mga mahabilin. Sa kalibo, ba? Sa millions, pila ganyan naluwas sa arka ni Noah? Walo. Noah, asawa niya. Yung Pila naluwas? 8. So si Noah, may meron sang bata nga? 3. 3. So yung bata, meron sang asawa man nga? Isa-isa. So 3. 6. Basta ang asawa ni Noah, pila? 8. So pila sila? 8. Pila kayo itong sila kamilyon? Damo. Pila naluwas? 8. Top 8. Paghulog sang asopre sa Sodom and Gomorrah, pila naluwas? 3. Apat na tani, talikod pagit. Luwas na tani, talikod pagit ta. Simpya. Naglingi. Ba? Amalin mo katapag. No? Stop looking back. Stop looking back. Kaya parang sa mga Israelites na, maayo pa itong sa una. Sa Egypt kami, gusto mo kami pagkaon. Diba? Maayo pa itong sa una. Sa tayo wala po nalagan sa Ginoo namin, manakot yung kinabuhi. Maayo pa itong sa una. Libog ako lang kagalingon. Sumod naman ako libog. Maayo pa itong sa una. Problema ko. Gamay lang. Subong left and right na. Dapat sa kabugan to, di ba? Dapat to sa mga sauna. May pa to sa una, di ba? Kaya sa mga, mga dugay na nga mga believer, tapos sa backslide, ay sa una, grabe kami. Nakatim sa bukid, magsangyaw kami dito. Di kamusta karon call? Tama? Today is a day of salvation. Kahapon, di man buwas. Subong. Today, karon ang adlaw sa kaluwasan, nagsuon. No? Kami mga buto, pamat nga, wala na surrender. Hindi na, mga baton nga, masurrender natin nga last. Ano ba? Ulihin na ang tanan. Romans 9:27. Baldari, sa Romans 9:27. Wala ba? Romans 9:27. And concerning the Israel, Isaiah the prophet cried out, Though the people of Israel are as numerous as the sand of the seashore, only a remnant will be saved. So, ibig sabihin ng mga Israelites, kaabigin sila mag-multiply. Diba ba yung ano ni God? Go! Be fruitful and multiply. Literal na nag-multiply din ang mga Israelites. Pero, only remnant will be saved. Gamay So, na. gamay lang gid ang balunas. Sa ako din subong. Diba? Pero kung mag-alam tanan, luwas tanan. That's why ang kaluwasan, individual. Amen. Work out your salvation with fear and trembling. Exodus 19:5-7.
Ano nga ng boundary? 5 to 7. Now, if you will obey me and keep my covenant, you will be my own special treasure. Bali mo katapat, special ka at ubangan sa Ginoo. Special ka at ubangan sa Ginoo. Oh, sa imong lingkod, ang bali, tiwangan mo, special ka at ubangan sa Ginoo. Oh, you are special. From among all peoples on earth, for all the earth belongs to me. And you will be my kingdom of priests, my holy nation. This is the message you must give to the people of Israel. So Moses returned from the mountain and called together the elders of the people and told them everything the Lord had commanded them. Iya ang ginhambal ang tanan. Kung mag-obey ta sa covenant ni Lord, we will become special treasure of God. Amen. So may arang pagit sa mga believers nga nahimo nga matinod-anon sa ilang pagtuo. They remain faithful. Amen. They keep their love for God. Amen. No? Say amen kung nag-agree ka kung ikaw ni. Amen. Amen. Praise the Lord. They endure until the end. Bali mo katapad, lahutay, hangtod sa katapusan. Lahutay hangtod sa katapusan. Bali mo katapad, sa mga tubangan, wala sa katapad, padayon, hangtod sa katapusan. Padayon hangtod sa katapusan. No, kaya ang kaluwasan, kapit na. Kapit na. Basta ang word of God, repent, for the kingdom of God is at hand. At For the kingdom of God is near. So, isang illustration, yung isa daw ka, nakatry ka mo sa bonfire? Burning fire, di ba? Pag ang sugtods na continually, ang kalayo man, sige-sige. nagadag. Pero kung kuhaan mo na isa-isa, ang kalayo, amag-amag Papatay. ka. So, same na sa mga pagpangalagad. Kung sige-sige na nga nagapagamit kay Lord, sige-sige man ang atong nga kalayo. Pag mo na itarason, damo na ta sa mga excuses. Tingala ta nga, Lord, dati lipay man ko nga nang lagay ko, sa paggawain na kalipayaw. Tama bali? Tama. Lord, dati dasig man ko, Lord. Pero ngayon, dunga ako na ako nga ginabirahaw. Ba? Doon lagi pa rin, nag-over ka man ni Lord ba? Nga man. Hindi pa dahil ng ministry nga ginagawa. So karon, kung wala pa ka na ibang part sa ministry, ako lang mag-announce, no? Welcome kayo ang ministry sa church. May atas ang Praise and Worship Ministry. No? Sa mga, may mga talent voices tara, no? Mga papa, mama, no? Kung nakapatid ka man yung people ka, welcome. May atas ang Asheret Ministry. No? Ano ginagawa sa mga Asheret? No? Mag-arrange ang mga envelope, mag-arrange ang chairs. Hindi siya limited sa mga young people. No, kung may heart ka nga, gusto ko mag-arrange, mama ko, papa ko, di ba? Meron sa transportation ministry. No, kung ginakonfig ka ni Lord ka magsundo, magsugat, magtulo, welcome. Meron sa prayer intercessory ministry. No, kung aragin sa heart mo mag-pray, no, then welcome. Kay subong abi, kung sino ang worship team, sa matutanan. No? So, para sa ministry, sila gyapon, no? So, karon ginauhag ang tanan na maging part sa ministry. Meron na sa children's ministry. Amen. No? Kung may ka sa heart na magtudlo, welcome ka kaayo. Amen. Now, let's be part of the ministry of God. Kay Lord man nga ministry, hindi lang isa lang katawang tagigas nga ministry, kay Lord nga ministry. So kita tanan katibayayon ta sa ministry sa Ginoo. Katibayayon ta sa buluhaton sa Ginoo. Hamali mo ka dapat be part of God's ministry. Be part of God's ministry. No? Maging part tayo, no? Not me. Kaya nga man, kaning ministry makadasig ni sa aton. Kung wala sa ministry, ruyata. Patungkol kay maayo ang Ginoo naging part sa mga ministry. Mystery. Spiritually is the same is true. Without prayer, tama? Mapatay kita. Amen. Kaya nga man, ang prayer amo ng fuel. Kita kasang sa lakyan nga wala sang fuel. Wala gaandar. Kahapon nakita kami sa mga tricycle yung ipagtulod. Kaya nga man, wala naging kasalina. No? So sa pagpila ka mga adlaw, basik, kita man na sa dalaga magtinulod. Kaya nga man, no, ay natin gasolina. Wala na Layo man na takurong. serve. Tama? So taga takurong, dito na magsimba. Taga Sentrala, dito na magsimba. Taga Libertad, dito na. Taga Dahay, kung hindi ka man yung part,
Mabot ang punto yung suon nga dito magkita-anay tungod sa mahal na ang gasolina. Wala na po ng oil reserve. That's why karon pa lang enjoy ang moment na makasimba ta, makagather Amen. ta. E mabot ang punto nga hindi naman ta mag-gather. May nakabalo ba si sulod adlaw. Lockdown. Tama? Wala lockdown kay way man sa virus. Pero wala nang gasolina, lockdown na lang. Kung gusto ta magsimba din malakat ta mga kung taga karon ka malakat mo Friday night pa lang. Dati, di ba? Ang mga Israelita, before ang celebration, Before Christ. nagalakat na sila. Di ba? Kung may kabayo ka mo, pwede kabayo, pwede karabaw. Kalabaw. No, punta kayo sa karusa, pwede mo makasakay. Bike, di ba? Lakat lang kung wala gisong bike. That's why karon pa lang, no? Basta word of God, do not neglect the meetings together. Kaya maabot ang punto nga hindi na magkilit-anay. Pwede tayo maghapon sa mga video call. Tama? Pwede ng face-to-face. I doubt, no? Wala na kuryente pag ito. Wala na kuryente, wala na wifi. Magbalik kita sa sinauna. No? Makingki na lang ta sini, balik. Oo. Tama, wala man gas gali. No? So, ay nagkita. May nagkita na, Mantika. no? Ang kandila na. So without the Word of God, without prayer, without worship, without them, love for God slowly grows cold. Pag wala na gani ang prayer, wala na ang worship, wala na ang God's Word, amat-amat na nga lamig ang aton nga paghigugmas sa Ginoo. Ganun din sila. In conclusion, Matthew Kaano? 24:12, sin will increase in the last days. Many hearts will grow cold, and only those who endures will remain faithful. The question today is not the world getting darker. The question is our love for God still burning? Ang paghigugma ba natin sa Ginoo, nagkakalayo pa ba? Bisan pa man, sa nagkakahitabo sa kalibutan? Or tungkol sa nagkakahitabo sa kalibutan, amat-amat naman yung kalamig. Problema lang ikaw, Lord, kung kani Lord, kung wala mo lang ipagira ang iran kag ang Lord, way tali sa amusin. No. No. Tungod kay nalatit na nga daan. Nasulat na nga daan sa Libro. Biblia. This is the question of the Lord, ginabili niya sa aton karon. Is our love for God is still burning? Is your love for God? Nagkakalayo pa ba ang ating pagtitupas? Ay daw, ginahangyo pang tanan sa pagtindog.